Chinese TV. Alas 12 pasado na nang makabalik si Dominic sa unit niya. Pagod siya mula sa ilang oras na shooting at 3 oras na biyahe mula sa San Rafael, Bulacan kung saan kinuna ng shoot. Hindi siya makapag-concentrate sa mga ginagawa. Kahit ang mga artista niya sa telebisyon ay napuna iyon, kaya minabuti niyang tapusin ang shooting. Akma niyang ipapasok ang susi niya sa keyhole ng pinto nang bumukas iyon. Inaasahan kong bukas pa ang umagang uwi mo. Nakangiting salubong sa kanya ni Andrea. Sabi mo may shooting kayo sa San Rafael. Napaungol si Dominic ng malakas. Gusto niyang iumpog ang ulo sa hamba ng pinto. He was too tired for another argument. Ang gusto lamang niya ngayon ay mahiga sa kanyang higaan at matulog. Humakbang papasok sa loob ng unit niya si Andrea. Pabagsak niyang isinara ang pinto at inilak. Pagkatapos ay humakbang pasunod dito. Bakit nandito ka pa? Malamig niyang tanong. Kumain ka na ba? Sa halip na tanong nito na parang hindi narinig ang tanong niya. Iinitin ko ang sinigang na spare ribs. Sinigang? Kunot noong tanong niya. Totoong gutom siya. Wala siyang hapunan. Hindi siya kumain sa set. Pagkabanggit sa pagkain, ay naramdam niya ang paggulo ng sikmura. Subalit, natakpan ng pananayo ng balahibo niya ang gutom. Si Andrea ang nagluto. Alam niya na ang babae ay hindi marunong magluto. Napailing siya. Tikman mo muna bago ka magreklamo. Lumakad ito patungo sa kusina. Sinindihan ang kalana at isa na lang ang Corningware. Pagkatapos ay nginitian siya. Inimporta ko yung matanda sa kabilang bahay. Si Mrs. De Leon. Kilala mo siya, di ba? She is your greatest fan. Mas bagay ka raw artista kaysa direktore. Pati kapitbahay inistorbo mo. Naggipit ito ng mga balikat. Ang ngiti sa mga labi ay nakaplaster na at kumikilos na tila asawa. Asawa? Oh God. Hindi ba ang bagay na iyon ang iniwan niyang problema kanina umaga? Tinulungan ko kasi siyang ipanghit sa terrace niya sa likod yung bagong bili niyang halaman. In-invite niya ako na doon na mag-lunch. Mapilit kaya pinagbigyan ko na. Sinulyapan siya nito. Ang sarap ng sinigang niya at nagpaturo ako. Patuloy nito. Sabi ko'y mahilig ka sa sinigang. Bored siya noon. Kaya tinulungan ako. Alam mo ba, sinabi din niya sa akin ang sekreto niya. Durugin daw ang gabi at maraming kamatis at siling berde at huwag daw damihan ng sabaw para lumasa ng gusto ang karne. Kumuha ito ng placemat mula sa drawer at inilatag sa mesa. Pagkatapos ay ngumiti sa kanya. Well, siya talaga nagluto. Pero pinanood ko. Next time marunong na ako. Andrea, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa formal na tono. Inignore niya ang mga sinasabi nito. Inihagis niya ang kanyang bag at ang dala niyang briefcase sa sopa. Naupo at hinubad ang rubber shoes. Ano bang klaseng tanong yan, Dominic? Para naman ngayon lang kita hinintay sa pag-uwi mo eh. Actually, yes. At kung ang intensyon mo ay duktungan ang usapan natin kaninang umaga, nagkakamali ka. Pagod ako, Andrea. Gusto ko matulog. Humakbang siya patungo sa hagdan ng lopa. Dominic, ano ka ba naman? Sigaw nito. Naramdaman niya na may panic sa boses nito. Good for her.
Maratil naman itong paminsan-minsan sa mga kalokohang pinagagawa. Talaga bang hindi mo ako tutulungan sa problema ko? Andrea, alam mo, bahala kang solusyon na mag-isa ang problema nilikha mo. Tuloy-tuloy siya sa hagdan. Nagawa mong ikasal tayo, then gawin mong ianal tayo. At bago pa siya makakbang papanghik, ay naroon na si Andrea at hinawakan siya sa braso. Bigla siyang natigilan. Gusto niyang lumundag. Hindi niya imahinasyon lang ang init na nagmumula sa kamay nito na parang dali ng kuryente sa braso niya. Napaungol siya ng lihim. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganung pakaramdam. Sa kanyang imahinasyon na tila gumiginaw sa kanyang utak ang mga bagay na iyon. He had just read that in one of the scripts submitted by his co-scriptwriters. Parang ganun romance ang bago niyang idinidirahing telenovela. That must be it. Kaya siya nakakaramdam ng ganun. Besides, hindi naman iyon ang unang paghawak-hawak sa kanya ni Andrea. Just this morning, hinawakan din siya nito. At aaminin mo, you felt something too. Like as if she belongs there. Hindi mo lang gustong aminin. Digta na kanyang isip. Dominic, alam kong pagod ka. You really look tired. Kaya naiintindihan ko kung bakit nagiging unreasonable ka. Anito, sa tinig na puno ng pag-unawa, na gustong umikot ang mga mata niya paitaas at itinuloy niya ang pagpanghik. Sumunod si Andrea hanggang sa silid niya. Dumiretso ito sa closet at mula roon ay kumuha ng malinis na kamiseta, boxer shorts at briefs. Mag-shower ka muna pagkatapos ay kumain ka. May malinis na tuwalya sa banyo. Kinuha niya ang mga damit sa babae. Bumuntong hininga siya. This was the kind of thing that she hadn't done before. Hindi umabot sa ganito ang pagiging close nila na kumikilos itong tila asawa niya. She must be playing the role already, luring him into submission. Yung mga ginagawa mong yun, Andrea, hindi magwo-work sa akin. Sinabi ko na sa iyo, hindi kita kukonsintihin sa kalokohan mo sa pagkakataong ito. Tsaka pwede ba? Stop acting like you are my wife. Dominic, ano bang problema? Gusto ko lang na maihanda ang susuot mo paglabas mo sa banyo. Sabi nito. May himigan ng tila na iiyamot na ito. Pero sa halip na sumimangot, ay ngumiti ito ng pagkatamis-tamis sa kanya. And Dominic, please. Alam na alam nito kung paano paglalaruin sa bibig ang pangalan niya. Amazingly cold brown eyes settled on hers. Tigilan mo ngayon, Andrea. Para kang ewan dyan Aniya, habang hinuhubad ang sports shirts at inihagi sa silya. Dominic, para ka naman. Shut up! Sabi niya, napalakas iyon at itinuro pa niya ng hinlalaki ang bibig nito. Kailangan niyang pairalin ng galit para hindi madala sa panghihinuhod nito. Because you have overstepped the border, sweetheart. I'm not going to save your butt this time. Hindi ko magagawang lokohin si tita. At hindi ko rin magagawang magpanggap na asawa mo. Dominic, bakit? Tanong nito. Sa tonong hindi siya nauunawaan kung bakit ayaw niya itong tulungan sa pagkakataong iyon. Una, ayoko magsinungaling sa mami mo. Naniningkit ang mga matang dinuro niya ang sentido nito. Pangalawa, may girlfriend ako, alam mo yan. Nakita ni Dominic na hindi mo lang kumukurap ang babae. Na para bang hindi nito naiisip si Sarah at naaalala lang ngayong nabanggit siya. Kaya pwede ba, umalis ka na. Gusto ko nang matulog. Hindi makapaniwala si Andrea. Natutop niya ang bibig. Hindi ito si Dominic. Ang Dominic na kaharap niya ngayon ay tila isang ekstranghero.
Anong nangyari sa loveball guy na nakilala niya pamula pa nung bata sila? Ang Dominic na alam niyang gagawin ang lahat. Matulungan lamang siya sa mga malalaki at mumunting gusot na kinasasangkutan niya. Kahit na nga ba karamihan doon ay gawa-gawa lang niya. Hindi naman alam ni Dominic na ganun nga. At iyong girlfriend nitong si Sarah, napailing siya. Hindi siya naniniwalang seryoso si Dominic rito. Isa lamang siya Sarah sa ilang girlfriends na nagdaan sa buhay nito, na disimuladong nagawa niya ng paraang ilayo sa buhay nito. Saglit na naputol ang iniisip niyang iyon nang matutukan niya ng tingin ang hubad na dibdib nito, ang matipunong dibdib nito. Bigla siyang napalunok. Napahawak siya sa sariling dibdib. Goodness, nagwo-workout ba ito? Bakit parang ngayon lang yata niya napunang lumapad ang dibdib nito? At kumapal pa yata ang maninipis nitong balahibo sa dibdib. Napalunok siya. Ang Dominic na kaharap niya ngayon ay malaki at napakagwapo na para bang isang artista sa Hollywood. Hindi pa rin siya makakibo sa kinatatayuan habang nakatitig sa katawan nito. Gusto niyang lumapit at hawakan iyon. Kanina, nang sabihin niya kaninang umaga na nakita niyang nakahubo at hubad ito, nagsisinungaling siya. Gusto lang niyang tuksuhin ito at palinigin, pero na-disappoint siya dahil namula lamang si Dominic nang sinabi niya ito. At tila napakaganda sa mga mata niya ang nakita. Napaka-cute nito. Bagamat hindi na bago sa paningin niya na makita nakahubad na pang-itaas ang kababata at ang kaibigan. It was only this time that she really took notice on his broad shoulders, muscled chest, at saka ang napakasarap nitong abs. Bigla siyang natigilan na magsalita ito. Anong tinitingnan mo diyan ha? Tanong nito. Mukha ba nagulat ba kita ha? Sarkastikong sabi nito. Iniisip mo na ba na mapapaikot mo na naman ako sa mga daliri mo? Na para bang hindi mo alam na may girlfriend ako ha? Napahugot siya ng malalim na hininga. Hininga na para bang nakawala siya sa mga naiisip. Relief, tawag. Mabuti na lang at iba naging pakahulugan nito sa pagkakatigalgal at pagkakatitig niya sa katawan nito. Maraming beses na niyang pinagmukhang tanga ang sarili para lang makuha ang atensyon nito sa paraang mapansin siya nito, hindi bilang kababata at kaibigan, kundi bilang isang babae. Pero kung malalaman nitong may gusto siya rito, hindi kayang tanggapin ng pride niya iyon. Hindi niya kaya na ma-reject siya nito at pagtawanan. Kaya nga kahit nasasaktan siyang makitang inuuwi ni Dominic sa townhouse nito si Sarah, ay hindi siya nagpapahalata. Nagitla at napakurap pa siya nang tumawa ito. Tila chok na nangingilong gumuhit sa blackboard sa pandinig niya ang ginawang tawa ni Dominic. Oras na para malaman mo na hindi kita sasalbahin sa mga pinagagawa mong kalokohan. Nangingislap ang mga mata nito habang sinasabi ang mga katagang iyon. Dominic, ano ba namang masama kung magkukunwari tayo mag-asawa sa loob ng ilang araw? Nagkikita pa rin naman kayo ni Sarah. Humakbang ito patungo sa kanya at niyuko siya. Pagkatapos ay pinagkatitigan siya. Nag-iisip ka ba talaga? Kung sakaling sang-ayunan ko ang sinasabi mo, ano ang magiging katapusan ng pagkukunwari natin ito ha, Andrea? Paano ko ipapaliwanag kay tita na hindi pala tayo mag-asawa? Na kunwari nagbabahay-bahayan lang tayo ha? Ganun ba? Napalunok siya sa mga sinasabi nito. Ngayon, nagsisimula na mag-alala siya. Unti-unti nang namumuo ang mga luha sa mga mata niya. Hindi niya rin alam kung paano niya nasabi sa mami niya ang mga bagay na iyon, na hindi niya naisip ang consequence ng kasinungalingan niya sa ina.
Mabilis siyang tumalikod bago pa nito makita ang matinding pagkabahala niya. Tigilan mo na ang mga bagay na iyan, Andrea. Galit na sabi nito. Kung ako sa'yo, pag-iisipan kung papaano babawiin sa mami mo ang mga sinabi mo. Muli ay bumuka ang bibig niya. Sinikap niya magsalita. Bakit ginagawa mo sa akin to? Hindi ko yung Dominic na nakilala ko. Ano ba nangyayari sa'yo? Tama, Sarah. Tama, Sarah. Agap niya. Anong kinalaman ng artistang iyon sa usapan nating ito? Tinatanong mo yan, Andrea? Tinatanong mo talaga yan? Nakakilala ka niya 3 times, Andrea. Sa bawat pagkakataon, hindi ka nag-atubiling magsabi ng problema kahit karap siya. And Sarah concluded, it is you again. Besides, girlfriend ko siya. May karapatan siyang malaman ang problemang ibinibigay mo sa akin. Naging malambot ako sa'yo. Naging malambot ako sa mahabang panahon. At walang mabuting nagawa iyon sa'yo. Sa tuwing iniisip mo na magagawa mo ang anumang bagay na naisin mo dahil tutulungan kita. Pero hindi ngayon. Hindi ngayon, Andrea. Tila insulto ang mga sinasabi ng kababata. Nasaktan siya. Pakiramdam niya ay nabetrayed siya. Walang babaeng pinagsasabihan si Dominic ng mga bagay tungkol sa kanya at sa mga bagay na pinagtatalunan nila. Pero ngayon ay sumisingit na sa usapan nila si Sarah. At panahon na para matuto kang gawa ng solusyon ang sarili mong problema. Hindi kita matutulungan ngayon. Si Sarah ba ang dahilan? Ha, Dominic? Siya ba ang dahilan kung bakit ganyan ang pakikitungo mo sa akin ngayon? Your girlfriend's breaking our friendship? Tulad ng mga role niya sa telebisyon? Hindi siya makapaniwala. Naalala niya sinabi ni Dominic noong nasa high school siya. You will always be my sweetest friends, Andrea. Nothing and no one can break our friendship. Kung may bubuwag man sa pagkakaibigan natin, ay walang iba iyon kundi ikaw mismo, Andrea. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito. Umiwas ito ng tingin at marahil ay naisip din lamang niya. Magsasalita sana siya na kung ano, pero nagsalita ito. Naiintindihan kita, Andrea. Anito, sa mababang tinig, kasama ng buntong hininga. Wala kang kapatid. Ako na ang tumatayo mong kapatid sa buong buhay mo. Pero ang mga ginagawa mo ay kasakiman niya. Kasakiman sa bahagi mo. May buhay din ako. Panahon na upang isipin mo naman ang iba. At hindi lamang yung sarili mo. At panahon na rin upang isipin ko naman ang sarili ko. At hindi yung laging puro na lamang ikaw. Napakurap siya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Papaano mo naatim na pagsabihan ako ng ganyan, ha? You're being so hateful. Bakit? Iniisip ko naman na ang makakulugod kay mami at nang sabihin kong gusto niya mag-isip. She tried to think of another words. Pero nag-fail siya. Iyong sinabi ko sa kanya at iyong nagsimulang kumislap ang mga luha sa mga mata niya. Nakita niya sa mukha nito na tila lumambot iyon. Napahugot siya ng hininga. At dahil sa nakita, nagbigay iyon sa kanya ng pag-asa. She knew it. Hindi pa rin nawawala ang Dominic na nagmamalasakit at nag-aalala sa kanya. Na sa katapos-tapusan ng usapang ito, ay tutulungan pa rin siya nito. Natitiyak niyang gagawa nito ng paraan ang problema sa mami niya. Mariing napapikit siya upang magbagsakan pa ang lahat ng luha niya sa kanyang mga mata. Suminghot-singhot siya.
pinanginig ang mga labi. Umangat ang dalawang kamay ni Dominic patungo sa mga balikat niya at pagkatapos ay marahan nagsalita. Huwag ka nang umiyak. Yes, it's working sabi ng isip niya. Gusto niya manlambot. Suminghot pa siya upang itago ang pagnanais na mangiti. Ngunit halos ikagambal niya ang sumunod na sinabi nito. Yes, huwag ka nang umiyak. Dahil hindi pa rin kita tutulungan. Sabi nito sa malamig na tinig. Pagkatapos ay pinahid nito ang daliri, ang nag-iisang luhang napilit niyang bumagsak sa pisngi niya. Kilala kita. Kilala kita, Andrea. For being a drama queen. We both know na yan yung title mo nung college pa. Ano? Nakakalokong ngiti ang sumungaw sa mga labi nito. Now, if you don't mind, maliligo pa ako. Hindi makapaniwalang napatitig siya rito. Talaga bang aalisin na nito ang pagkakaibigan nila? Nang hawakan siya nito sa braso at hilahin palabas ang silid nito, ay naging sunod-sunuran siya. Mula sa barandilya ng lupa ay bumaba ang mga mata nito sa may bandang kusina at sarkastikong sinabi nga, baka natuyuan na ng sinigang kapitbahay mo, sweetheart. Dominic, aniya, sa mababa, subalit nagpapanik na tinig. Paano si Mami? Anong sasabihin ko sa kanya? Di sabihin mo ang totoo. Simpleng tugon nito. Pero Dominic, Andrea, ikaw ang gumawa ng sarili mong problema. Tinitigan siya nito sa naghahamong mga mata. Kaya ikaw maghahanap ng sarili mong solusyon. Ginagawan ko naman na. Ayaw mo lang akong tulungan. Bakit? Naisip mo ba na tanungin man lang ako bago mo isuok ang sarili mo sa problema na iyan, ha? Wala siyang maisagot doon na. Mahabang sandali siyang nanahimik. Gusto mo bang malaman ang isa pang dahilan kung bakit hindi ko maaaring sakyan ang drama mong yan? Napatanga siya rito. Hinihintay niya na sagutin din nito ang sariling tanong at ginawa nga nun. Magpo-propose na ako kay Sarah. Tila ba matagal na sandali bago pa nakapenetrate sa isip niya sinabi nito. Pagkatapos ay napalunok siya. Hindi ito totoo. Protesta ng isip niya. Sadya ba talaga siyang sinasaktan ni Dominic? Pero bakit? Bakit ngayon pa kung kailan maraming taon na ang nakalipas? Kailan pa? Halos mapatid ang tinig niya. I mean, kailan mo pa naisip na seryosohin ang relasyon mo sa kanya? Nagkipit ito ng balikat. I thought about it in a few days ago. Oh well, alam kong yun lang ang hinihintay ni Sarah ang proposal ko. We are both of age. Siguro'y panahon na para magpakasal kami. Matagal na rin naman kaming magkasintahan eh. Napaka-casual ang pagkakasabi nito niyon. Hindi ba nito alam na parang nitong inaalasan ng hangin ng baga niya? Wala pang 3 buwan kayong magkasintahan sabi niya. Bakit hindi nito iyon sinabi sa kanya? At bakit ngayon lamang niya naisip ang posibleng mangyari iyon? Paano niya naisip na hindi ang uri ni Sarah ang seseryosohin ni Dominic? 4 na buwan na kami magkasintahan ni Sarah. 4 na buwan? Bulalas niya. Pero di ba 2 buwan pala kami magkasintahan, ha? Yun ba ang alam mo? Itunuloy nito ang sasabihin niya. Nagsinungaling ako sa'yo. Nakakaloko ang ngiti nito. Bakit mo ginawa yun?
Ayokong masira ang lahat. Dahil alam kong gagawa't gagawa ka ng paraan upang ilayo ako sa kanya. At isa sa mga plano mo para sirain ang relasyon namin ay itong mismong problemang sinasabi mo. Inisip mo talaga na gagawin ko yun? Halos hindi lumabas sa bibig niya iyon. Matagal na sandaling napatitig siya rito. Na tila ang puso niya ay para bang pinipiga ng oras na iyon. Ano na ang nangyari sa pagiging matalik nilang magkaibigan? Nasaan na ang loyalty nito sa friendship nila? Nang bigla rin niya naisip niya na kasalanan din niya ang lahat ng ito. May katotohanan ang isinusumbat sa kanya ni Dominic. Wala siyang tatandaang girlfriend nito na tumagal ng labi sa isang buwan dahil rin sa kanya. Kapag tumitingin lamang siya sa mga ito, ay nakakaramdam sila ng selos. At sadyang nagpapahiwatig siyang may lihim silang relasyon ni Dominic. But it was just because she had never felt any of those women were good enough for him. Nagmamalasakit lang naman siya sa kaibigan. Kung talagang hindi posibleng silang dalawa, at least man, ay piliin niya ang tamang babae para dito. Plano kong pakasalan si Sarah, Andrea. Sabi nito na nagpatigil sa kanyang mga iniisip. Pagkatapos kong mag-propose, ay gusto kong pag-usapan na naman namin ang tungkol sa pagpapakasala. Gusto niyang mapalahod sa huling sinabi ng kababae. Pakasalan. Umulit ang salitang iyon sa isip niya ng maraming beses. Bumagsak ang tingin niya sa sahig. Nasasaktan siya. At hindi niya gustong makita ni Dominic sa mga mata niya ang sakit na nararamdaman. Until that one long agon night, ngayon na lamang muli siya nakaramdam na tila ba tinusok-tusok ng 1,000 karayom ang puso niya. Wala siyang history ng asma pero tila ba ay biglang hirap siyang huminga. Parang may nakadagang isang kabang bigas sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang bagay na nagawang ipinagsinungaling ni Dominic sa tagal ng panahong magkasintahan ito at si Sarah. O na talagang tututuhanan nito ang babaeng iyon at pakakasalan. Naninikip ang dibdib niya. Sa pakiwari niya ay bubulagta siya sa sahig anumang sandali. Hindi kailanman nagawang saktan ni Dominic ang damdamin niya. Sasaktan ng derechahan. Kung may ginawa man ito noon na nakasakit ng gusto sa dibdib niya, ay hindi nito alam iyon. Hindi nito alam na nasaksahan niya ang kataksalan nito sa mismong gabing sinabi nitong mahal siya nito. But then it must have been because she was foolishly in love with him. Alam naman niyang kapatid lamang talaga ang turing nito sa kanya, pero pinaasa niya ang sarili. Maya-maya ay nababahalang nag-angat siya ng mga mata rito. Hindi, Dominic. Hindi mo maaaring pakasalan si Sarah. Nag-uunahan sa bibig niya ang mga salitang iyon. Nagpapanik siya. Hindi siya ang babaeng nararapat sa iyo. Talaga? Paano mo nasabing hindi siya ang babae para sa akin, ha? Dahil napakalamig ang pakikutungo niya sa akin. At saka hindi siya perfect. Hindi niya gustong aminin at bigkasin ang huling salita. Pero nasabi niya. Alam niya na marirealize ni Dominic na wala naman talagang perfect na babae. Tumigil ka nga, Andrea. Sabi nito. At tila ang boses ay gusto nang humiyaw ng mga sandaling iyon. Lalo pang naniningkit ang mga mata. Pero Dominic, sisirain lang niya ang buhay mo. Nananahan na sa mga mata nito ang nagyayelong tingin sa kanya. Yan ba talaga ang iniisip mo, ha? Yung negative na yan? Siguro naman natatandaan mo
kung ano ng mga sinasabi mo sa mga unang girlfriend ko. Kay Joyce. At pagkatapos ay kay Vicky. Napakurap siya. Sinisikap ipasok sa alaala ang sinasabi nito. Subalit ayaw gumana ng isip niya. Tanging ang laman niyon ay si Sarah. Hindi magkahugis ang mga himahe ng mga ex-girlfriends ni Dominic noong college days nito. Siniraan mo ako kay Joyce. Sinabi mong bakla ako. Mali Dominic. Hindi totoo yan. Pagtanggi niya. Sinabi ko lang sa kanya na safe kang kasama nang tanungin niya ako kung bakit nagtitiwala akong sumama sa'yo kahit gabihin tayo. Maybe not in so many words, Andrea. But you desperately wanted her to believe na isa akong bading. At kay Vicky, hindi ba totoong sinabi mong girlfriend kita? Naalala mo bang sinampal niya ako sa gitna ng klase? Dominic, sinabi kong girlfriend. Totoo naman, hindi ba? It's not my fault if she choose to misunderstand. Shut up, Andrea! Singhal nito. Alam mo ba kung anong problema mo? You think you own me? Dahil pinagbibigyan kita sa lahat ng mga kalokohan mo. Dahil pinagbibigyan kita, kaya iniisip mo na pag-aari mo ako. Na magagawa mo kung anong gusto mo, lalo na pagdating sa akin. Habang nagbibilang ka ng mga boyfriends, hindi mo gusto magkaroon ako ng relasyon sa iba. Dominic, that's unfair. Bulong nito. Isanib lang naman kita sa mga babaeng yun eh. Lalo na kay Vicky. Hindi naman talaga bagay ang babaeng yun sa'yo. Nakita niya ang pagtaas nito ng kilay at muli nagsalita. Ngayon alam ko na, Andrea. Alam ko na. Hindi siya makapagsalita na tila matutuyuan siya ng lalamunan. Akmang sasagutin ang akusasyon nito pero malakas na isinara ni Dominic ang pinto. May ilang sandaling na natili siya nakatayo roon at nakatitig sa nakasarang pinto. Nangingipuspos. Hindi niya malaman kung anong iisipin. Para bang gumuho ang mundo niya. Hindi siya susuko. Lihim na niya itong ipinagkikipaglaban sa ilang babaeng nasangkot dito. At hindi siya susuko ngayon, lalo na kay Sarah. Dahil naniniwala siya na hindi magkakatuloy ang dalawang ito. Dahil hindi nababagay sa Sarah para kay Dominic. Nakahanda siyang isakripisyo ang sariling damdamin kung karapat dapat talaga ang babae. Bagamat aaminin niya sa sariling mahirap para sa kanya ang hanapin ang tamang babae para dito. Ang i-give up para sa ibang babae, ang kaisa-isang lalaking mahal mo ay hindi naman madali. And how could Dominic stand a woman like Sarah ni hindi ngumingiti? Gayong ngayon ito sa mga role ito sa telenovela. No wonder laging may award ito. She wasn't acting. That was exactly her true self. Kung ngumiti man ito ay aral. Aral lahat ang kilos nito, pati na ang pakikitungo nito sa kanya at kay Dominic. Yun ang nasa isip niya at yun ang alam niya. Ni hindi nagugusot ang buhok nito. Ang huling pagkakataong nakita niya ito ay dito mismo sa townhouse. Nang nakita niya ang babae na bumababa sa hagdan mula sa bedroom ni Dominic ay tila isa itong maharlika. Nakasuot ito ng perfect cream tailored suit at ang high heels nito ay Gucci na red. At ang buhok nito ay tila wala kahit isang hibla ang kumakawala sa pagkakapusod. The mere fact that Sarah came out Dominic's bedroom could only mean one thing. They just made love.
Baka nakapag-shower at nakabihis na ito. At si Dominic ay nakasundo na malamang ay nagmadaling magbihis na ikime niya ang pinto. Hindi niya alam kung paano niya naitago ang matinding hapdi at sakit ng damdamin. Paano nagawa ni Dominic na magdala ng babae sa townhouse nito gayong malimit siya riyon? It's his house. Kung nagkataong naroon ka, iyon ay dahil kaibigan ka niya. Iyon lang yun. Ang bulong na kabilang bahagi ng isip niya. At ngayon, magpo-propose ito sa babae. Dumating na ba ang kinatatakutan niya? Ang araw na makikita ito na tunay na namamahalin at si Sarah iyon. And that he might one day cut her out of his life forever. Kinontrol niya ang mapasinghot. She would be lost without him. Knowing that he was always there for her was the one steadying factor in her life. Dominic was the rock she could rely on when all else failed. Dahil wala pang lalaking nakagawa sa kanya ng ganong damdamin, ng ganong malasakit, kundi si Dominic lamang, ang kanyang kababata. Nang bumaba si Dominic mula sa itaas kinabukasan ng umaga, ay natanaw niya nakaupo sa dining table si Andrea. Nakayuko ito sa tasa, na para bang isang interesanting bagay ang laman niya. Good morning. Bati niya. Agad itong nag-angat ng paningin. Payak na ngumiti. Igagawa lang kita ng kape, sabi nito. At bago pa niya masabing sige na lang, ay madali na nakatayo ito at kumuha ng maba sa cupboard. Hinila niya ang silya sa tapat nito sa apatang silyang mesa at naupo. Mula sa malaking coffee maker ay gumawa ng kape si Andrea. Cappuccino. It was his favorite and she knew it. Pagkatapos ay isinali ng kape sa maga at inilagay sa harap niya. Hindi ka naman kumakain ng almusal, kaya hindi na ako nagluto. Gusto niyang umikot ang mga mata, na para ba nagluluto ito ng almusal. Kahit sa sarili nitong apartment, ay kape lang ang maituturing na almusal at may papantatawid ng gutom. Kung maituturing mang pantawid gutom ang kape. Ang almusal nito ay nakadepende sa mga leftover na pizza, croissant, o pastries sa mga kilalang coffee shop na inuuwi nito. Ang tanghalian naman nito ay sandwiches at kung hindi malaking slice na yellow cab pizza. At ang hapunan ay variety of vegetable salad with organic sauce. Pero malimit ay wala. Dahil hindi naman talaga ito naghahapunan. Ang katwiran nito, it's not healthy to eat large dinner when the body stops digesting food at night. To each his own. Ibinalik niya ang pansin dito. Nakapagtatakang maaga ito nagising ngayon. Ayon dito, ay nag-file ito ng 2 linggong bakasyon sa opisina nang umuwi sa San Ignacio. Nang makabilik si Andrea sa upuan nito, ay napuna niya ang makapal na make-up nito. Napabuntong hininga siya. Walang hilig sa make-up si Andrea. Ang laman ng make-up kit nito ay powder at lipstick lang. Iyon lang at wala nang iba. Pinagkatitigan niya ito at natanto kung bakit naka-eye makeup ito ng ganon. Ganong kaaga gayong nakaka-pre-pants na luma at lumang t-shirt din ang pangitaas. Hindi nito tuluyang naitago sa likod ng make-up ang pamumugto ng mga mata nito. Magdamag ba itong umiyak? Tila na guilty siya. Iyon ang pakiramdam niya. Gusto niyang tumayo at lapitan ito at sabihin gagawa niya ng paraan ng problema nito. Pero mahigpit niyang pinigil ang sarili. Kailangan panindigan niya ang desisyon ni Sandria na ito mismo ang gumawa ng paraan para malustutan ang problemang nilikha. Kung hindi,
ay walang mababago sa relasyon nilang dalawa at nagsayang lang siya ng hininga sa pakipaggalit dito kagabi. Tutuloy ka ba sa studio? Tanong nito. Tumango siya at dinala sa bibig ang kape at humigop. Nalasahan niya ang cinnamon at gusto niyang mapangiti. Alam niyang hindi marunong si Andrea na magluto. Pero sa paggagawa ng kape, magaling ito. Na kahit sa Sarah, hindi makuha iyon. Pinilit siya ni Andrea na bumili ng coffee maker. Yung malaki at yung mahal. Yung parang pang-commercial niya. Kasi ayaw nito ng instant coffee. A truly typical coffee farmer's daughter. She told him once that her father had taught her how to ground and make coffee when she was still a little girl. Maya-maya nagsalita ito. Dominic, sa mahina at mababang tinig na hindi niya lagi naririnig mula rito, malibang may kailangan ito sa kanya. Maaari bang mag-usap muna tayo? Alam kong galit ka sa akin at naiintindihan ko iyon. Tumayo siya, dala ang mug ng kape at tinungo ang sopa at yumuko. Ano pa ba ang maaari natin pag-usapan na hindi pa natin napapag-usapan kagabi, Andrea? Walang emosyon na sabi niya. Asaan ang rubber shoes niya? Natatandaan niyang hinubad niya iyon kagabi habang nag-uusap sila at basta nalang iniwan dito sa sala. Alam ko kasalanan ko, sabi nito. Tama ka. Sana'y kinausap muna kita. Mabilis itong humakbang patungo sa ilalim ng hagdan kung saan naroon ang shurak at mula roon ay kinuha ang Chuck Taylor niya. Ito, ay nito, at inilapag ang mga iyon sa harap niya. Hindi siya nag-atubiling magpasalamat dito. Lahat ng ginagawa nito ay sinasadya para manuyo sa kanya. Inilapag niya ang mug sa coffee table at sinimulang isuot ang sapatos. Gusto kong humingi ng sorry, Dominic. Sa mahinang sabi nito. Napabuntong hininga siya. She could win the Best Actress Award, isip niya. Andrea, hindi lagi nakukuha sa sorry ang lahat ng bagay. Iyan ang pagkakatandaan mo. Sinulipan ito at nahuli niya ang biglang paniningkit ng mga mata nito, pero iglap lang iyon. Gusto niyang matawa ng malakas. Sa kabila ng pagsisikap nitong magpakumbaba, nakikita at nararamdaman ni Dominic na tila pinipiga ang puso nito. Bakit ba hirap na hirap kang tulungan ako dito, ha, Dominic? Tanong nito. Kinukontrol ang galit at mailabas iyon. Mabigat bang hinihiling ko? Isang linggo lang naman. Isang linggo lang namang hinihiling ko sa iyo para magpanggap na mag-asawa tayo. Mahirap ba yun? Matalim ang tingin ipinukol ni Rito at saka nagsalita. Napag-usapan na natin ito kagabi, Andrea. Paulit-ulit na lang. Napipika na ako. Dominic, kung nag-aalala ka kung paano ko tatapusin ito, promise, ako nang bahala dun. Nagmamadaling sagot nito nang makitang tumayo na siya. Gagawa ako ng dahilan na hindi tayo magkasundo at ipinasya nating maghiwalay at magpaanalang marriage. Maybe I won't tell my mother about it right away. Siguro magpapalipas ako ng 2 o 3 buwan. Surely your wedding can wait until that time, di ba? How could you think of deceiving your own mother like that, ha, Andrea? Isang matalim na tingin ang ipinukol niya rito. Inilabas niya ang galit na kanina pang gustong umalis sa kanyang puso. Iyan lang ang alam kong solusyon. Sa sandaling, pwede ba, Andrea? Tigilan mo na ako. Tigilan mo na yung pagiging bata mo. Para ka pa rin bata kung mag-isip.
For once in your life, try to grow up. Lahat ng pagkunwaring pagpapakumbaba ay nakita ni Dominic na unti-unting humahaglapos sa anyo nito na tila yelong nasa arawan. Naningkit ang mga mata nitong lumapit sa kanya at dinuro siya sa dibdib. You promise you will help me. You give your word. Sorry. And I'm breaking my promise. At saka, pagdariin niya sa unang salita. Tumatalikod ako sa aking salita sa kauna-unahang pagkakataon. And I thought you said you are my friend. Lagi mo sinasabi na maaasahan kita sa lahat ng panahon. Na nariyan ka lagi sa tuwing kakailanganin kita. Sabi nito. Inalis niya ang daliri nito sa dibdib niya. Huminga siya ng malalim at napatingala sa kisame. Extension na lang iyon ng usapan kahapon at kagabi. Noon iyon, Andrea. Noong mga babata pa tayo. And what you are asking is for me to deceive your mother. At hindi ko makagawa iyon. Dominic, kailangan kita ngayon. Hindi ko alam gagawin ko sa pagkakataong ito. Please. Please, nagmamakaawa ako sa iyo. Huli na to. Huli na napakikiusap ko rin sa iyo. Promise. Pagmamakaawa nito. Hindi naman para sa akin eh. Para kay mami. Tumingin siya dito. Kailanman ay hindi ako nagkulang bilang kaibigan mo. Sabi niya. Noon at ngayon ay nariyan ako sa tabi mo. Tagalutas ng mga problema at gusto na pinapasok mo. Naroon din ako noong panahong kailangan mo ng mga gamit upang pagselosin ng boyfriend mo noong huling taon mo sa kolehiyo. At nang makita ko kung anong uri ng lalaki ang boyfriend mo, I thought I had to offer myself to save you from making a fool of yourself over and over. Pero anong ginawa mo? Nanariwa ang matagal ng nakabaon na sakit at galit sa dibdib niya, subalit pinairal niya ang kontrol. Dominic, Andrea, still, despite my hurt pride, nariyan pa rin ako sa tabi mo. Nariyan pa rin ako para sa'yo. At iyon ang pagkakamali ko bilang kaibigan mo, Andrea. Inespoiled kita. So, ano ngayon ang gusto mong sabihin ko kay mami? Tanong nito. Sinabi ko na yan sa iyo kagabi. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Hindi ko kayang sabihin na magsinungaling ako sa kanya. Magagalit siya sa akin. Baka maging sanhi yun upang atakihin siya. Tumingin ito sa sahig. Sa kabila ng lahat, ay nakita ni Dominic ang panik sa mga mata nito. Hindi mo lang nakita ang galak sa mukha ni mami nang sabihin kong mag-asawa na tayo. Kung lumpo lamang siya, ay malamang na nakalakad siya sa labis na kagalakan. Hindi ko pa nakikita si mami na ganun kasaya. Tumingin ito sa kanya. Babawiin ko ba iyon sa kanya? Nagipit siya ng mga balikat. Hindi ko na yung problema. Problema mo na yan. Tinalikuran niya ito at humakbang patungo sa... I hate you, Dominic! Sigaw niya na nagpayaring mahinto ito sa pagpihit ng doorknob at lingunin siya. Sa sandaling malutas ko ang problemang ito ay hindi mo na ako makikita pa. That was childish but she couldn't help it. She was running out of option to convince para tulungan siya. Tila na-press ito sa pintuan. Matagal na sandaling bumagsak ang tingin nito sa doorknob. Kapag kuwan ay nilingon siya. Nakita niya sa mga mata nito na tila nagsisisi ito. Nagbigay iyon ng kahiblang pag-asa sa dibdib niya. Ever! Idinuktong pa niya. Tumuwid ito ng tayo at tiningnan siya ng diretsyo sa mga mata.
Iyan ang makakabuting gawin mo, sweetheart. Casual na sabi nito. Siguro panahon na upang matuto kang mabuhay na hindi ako lagi nakaalala sa tabi mo. Napakangasiya sa narinig. Hinding-hindi niya inaasahan ang ganong salita mula rito. Bigla ay tila gusto niyang mag-iyak, magsisigawa, o kaya ay magwala. Pero kinontrol niya ang sarili. Hindi niya maaaring pagmukhaing kawawa ang sarili ng tuluyan. Nakipagkatwiran na siya. Humingi na siya ng pamanhin, nakiusap. Pero manhid ang lalaking ito. Tinapunan niya ito ng malamig na tingin. Kailanman, hindi na ako hihiling ng anuman sa'yo. Hanggang sa huling hininga ko, Dominic, tandaan mo yan. Biglang tumalim ang anyo nito. Fine. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ito. Naramdaman niya nagbakal ang tinig niya at muli nagsalita. I had no idea that you were such a jerk. Lumabas din ang totoong kulay mo. And to think na pinaniwala mo kung mahal mo ako noon na mananatili kang nariyan lang. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito pagkatapos ay isang nakakalokong ngiti. Tama ka, Andrea. Noon yun. Past tense. At hindi lumalabas ang totoong kulay ko dahil magkaibigan naman tayo noong kulang 20 taon at wala kang may pipintes. Maybe just got sick and tired of your selfishness and immaturity. Napasinghap siya. Naramdaman niya nag-iinit na ang sulok ng mga mata niya. Oh, how I hate you! Sigaw niya na tila bata. Mas pinatunayan ang akusasyon nito. Sige, umalis ka na. Doon ka na kay Sarah mo. Pakasalan mo siya. Pero tatandaan mo ito. Sisirain ko ang araw ng kasal nyo. Kakabitan ko ng bomba ang bridal car niya. Riregaluhan ko kayo na maraming dinamita. Kakalbuhin ko siya, Dominic. Kakalbuhin ko siya. Gigil na gigil at hinihingal na at namamao siya sa galit. Isang malakas at malademonyong tawa ang kumawala mula kay Dominic sa pagkabigla niya. There was an honest amusement in his eyes nang tumingin siya dito. Andrea. Wika nito sa tono na ginagamit lamang para sa isang bata. Nakangiti at umiiling-iling. Nakakatawa ka talaga. Para ka pa rin bata. Other times, I had humor all this. My advice? Stop being a brat and grow up. Be responsible. Naglalaro pa rin ang malademonyong ngiti sa mga labi ni Dominic nang buksan nitong tuluyan ang pinto at lumabas. Kung mababasag lang ang mga ngipin niya sa matinding pagngingil, ay wala sa panahong magpapadentista siya sa tiyak. My God, she had done everything. Mula sa pakipag-usap sa seryosong paraan hanggang sa pag-aasal spoiled brat na siyang pagkakakilala nito sa kanya. Pero lahat ng iyon ay walang silbi. Papaano na ngayon? Ano ang sasabihin niya sa mami niya? Paano kung lumala ang sakit nito at maging dahilan ng bagong atake nito at ikamatay? Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung siya magiging dahilan ng kamatayan ng ina. Oh God, she didn't want her only parent to die. I hate you, Dominic. Usal niya. Parehong nakadama ng inis at pag-alala sa ina at galit para sa dahilan kung bakit ayaw niya nitong tulungan. Si Sarah. Si Sarah kung bakit hindi siya tinutulungan nito. Kung bakit ayaw tulungan siya sa sitwasyon niya ngayon. Pero may sariling isip si Dominic. Hindi ito basta-basta nagpapatangay sa mga udyok. He must have loved Sarah so much if she had been able to sway his mind. He must be so in love with her. Tuluyan na siyang napahikbi. She was losing him
and she could feel the world closing in around her. Inalisan siya niyon ng karapatang huminga. Parang zombie na lumakad siya patungo sa sopa at kinuha ang baga. Tinitigan niya ang baga at mula roon ay kinuha niya ang wallet niya. Sa isa sa mga compartment doon ay hinugot niya ang halos 3 taon ng papel na isang malinaw na kopya ng original. Ang original na nasa silid niya sa bahay nila sa San Ignacio, nakalaminate at nakatambstak sa likod ng pintuan ng aparador niya. Tinitigan niya ang larawan nila ni Dominic noong gabi ng acquaintance party niya sa huling taon niya sa kolehiyo. It was a good shot. Halos close-up ang kuha. Ang estudyanteng kumuha niyon ay nag-award bilang Best Photographer of the Night. The student's camera caught them kissing in the middle of the dance floor. Nag-init ang sulok ng mga mata niya at dinama ang lumang papela. Simulat sa pool nariyan ako sa tabi mo. Tagalutas ng mga problema at gusto na pinapasok mo. Naroon din ako noong panahong kailangan mo ng mga gamit upang pagsilosan dati mong boyfriend. Iyon na ang mga salitang tumatawi sa isip niya. Sandali siya natigilan sa sinabing iyon ni Dominic. That was the very night that Dominic had referred to. Sa mismong gabi ng Besperas na acquaintance party nila, ay umuwi sa San Ignatius Dominic mula sa Maynila para dalawin ang ina nito. Nang gabing iyon, ay naroon agad ito sa kanila. Gayon na lamang ang tuwa niya nang makita ito. Muli niyang binalikan ang alaalang iyon. Dominic! Sambit niya. Halos magkandara pa siya sa pagbabasa hagdan. Akala ko'y binibiro lang ako ni Mami na sabihin niyang narito ka. Pumaloob siya sa nakalahad nitong mga bisig. I miss you, Dominic. Yumakap ito sa kanya. I miss you too. Lumabi siya. Kung hindi ko pa alam na nagkikita kayo ni Joyce sa Maynila. Si Joyce ang ex-girlfriend nito sa college. Lumabas sa Maynila para sumali sa isang artist sa research. Nanalo naman at isa sa mga contract star ng isang malaking istasyon. Bumuntong hinanga ito at tumawa. Hindi ko kinakakala dahil maliit ang mga mundong ginagalawan namin. Pero magkaibigan lang kami ni Joyce, sweetheart. Ayaw niyang pag-usapan ng mga bagay na iyon. Kung hindi niya nababasa sa mga tabloids na may karelasyon si Joyce na isa ring kasamahan nitong artista, ay totoo magsaselo siya. At noong mga panahong iyon ay may Albert na siya. Bagamat mas pabor ang mami niya kay Dominic. Her mother was reasonable. Binigyan ito ng timbang na galing sa mabuting pamilya ang kasalukuyang boyfriend niyang si Albert. Kaya naman nagsawalang kibo ito nang ipakilala niya rito ang boyfriend. Palihim niyang sinuyod ang tingin sa Dominic. Habang nagkakaedad ay lalo itong gumagandang lalaki. Talo pa nito ang artista. Malakas ang atraksyon sa mga babae. Lalo't napaka-charismatic nito. But then there was something about him that was more than just handsome. Sa tuwing tinititigan niya ito, ay may init na naglalanda sa buong pagkatao niya. Tumititig na naman ikaw Komento ni Dominic nang umiti sa kanya. Ito ang pinakamatagal mong pag-uwi rito sa atin. 9 months. Masyado ka nalilibang sa trabaho mo. Tumawa si Dominic. Pinakawalan nito ang sarili mula sa pagkakapit niya at sinipat siya ng tingin. Parang mapagmahal ka ngayon kesa dati Slimmer too. Medyo pumapayat ka. Nawalan ng baby fats mo. She was so pleased that he noticed, and it was torn between her secret feelings for him and the new man in her life na medyo alanganin pa because she had really want his relationship with Albert succeed. She was almost 21.
Gusto niyang palayain ang sarili sa pagkakakulong sa lihim niyang damdamin kay Dominic. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng sarili sa ibang lalaki at limutin ang damdamin kay Dominic. And Albert was her biggest chance. Ito lang naging boyfriend niya na tulad ng mami niya ay wala rin naman siyang maipipintas. Albert was a year younger than Dominic. He had stable job as one of SIC's faculty personnel. Matalino at mature ang pananaw sa buhay at magandang lalaki rin naman. Kaso, kung kailan naman nakatuon ang buong pag-iisip niya sa kanila ni Albert, ay saka naman sila nagkatampuhan. And as always, si Dominic ang dahilan. So, kumusta ang school? Tumingin siya rito at ngumiti. Tamang-tama ang dating mo dahil bukas na acquaintance party namin at kailangan ko ng escort. Nakapaloob doon ang biglang pagdududang pinananabigan nga niya ito na ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang tuwa niya ay dahil tulad ng dati, may kailangan na naman siya rito. Acquaintance party pala. Hindi ako maaari sumabit. No problem. Kahit sinong kaibigan namin ay maaaring isama. I really wanted you to come. Ngumiti ito. May nahihimigan ba akong ibang dahilan sa pagnanais mo sumama ako? Magsabi ka nga sa akin ang dahilan. Magsabi ka sa akin totoo, Andrea. Napasinghap siya. Hinila niya ito sa barandilya ng balko nila at naupo siya roon. Si Dominic ay nanatiling nakatayo at nakatunghay sa kanya. Actually, gusto ko lang pagsilosin ang boyfriend ko. Kaya gusto kong sumama ka. Sinasabi ko na nga ba eh. Nakangiting sabi nito. Gusto mo na naman akong gamitin. Dominic, I hate that word gamitin. Napasimangot siya. Besides, what are friends for? Kung ikaw ang hinihilingin sa akin ng ganyan hindi ako dalawang isip na sumunod. Itinaas nito ang dalawang kamay. Okay. Bakit nga pala gusto mong pagsilosin ng boyfriend mo? And by the way, sino ang latest mo ngayon? Kilala ko ba? Umiling siya. Taga rito ang pamilya ng father niya pero sa Maynila sila nagpiperme dahil naroon ang trabaho ng father niya. Doon din siya nag-aral. But when Albert's father retired from his job, due to health reason, nag-decide siya na umuwi dito. PE teacher siya. Sinundan niya iyon ng buntong hininga. Nilinga niya ang harden na inabot ng ilaw mula sa balkon at tumingin doon. Paano niya sasabihin nitong nakalipas na mga linggo ay si Dominic mismo ang pinagsasalosan ng boyfriend niya. Sa mga naging boyfriend niya ay napatunayan niyang hindi mahirap mahulog ang loob niya kay Albert. That loving him would be easy. Naniniwala siya sa pamamagitan ni Albert ay malilimutan niya ang damdamin niya kay Dominic. But little did she know that Dominic's ex-girlfriend in college was Albert's first cousin, si Vicky. At sinabi nito sa pinsan na may relasyon siya kay Dominic sa kabila ng nasa Maynila na ang kababata. At nang kumprontahin siya ni Albert tungkol kay Dominic, ay hindi agad siya nakapagsalita sa pagkamangha niya na kilala nito si Dominic. Ang sandali niyang pagkatigalgala ay itinuring ni Albert na pag-amin at kahit ano ang gawin niyang paliwanag ay hindi nito pinakinggan. So, my cousin Vicky was right. Isa kang player at sanay ka magdalawang boyfriend. Lalo na't malayo ang isa na hindi lang minsan ginawa mo ng ganito. Iyon ang mga salitang binanggit ni Albert sa kanya noon. Pagkabanggit sa pangalan ni Vicky ay lalo siyang nabigla at lalong humaba ang sandali ng pagkaumid niya. Tumibay ang paniniwala ni Albert sa kasinungalingan ng pinsan nito. Tumalikod ito at umalis ng bahay nila nang hindi siya nabigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag.
At bagamat hindi ito nakapag-bright sa kanya, ay hindi rin naman ito tumatawag o mag-abalang kausapin siya sa eskwela. Hindi rin ito sinasagot ang mga mensaheng ipinapadala niya sa cellphone nito. And that had been a week ago since it happened. Alam niyang dadalo sa acquaintance party ng college senior student si Albert dahil napag-usapan na nila iyon noon. Noon pa mang hindi sila nagkakatampuhan. Pinapayagan ka ba ni tita na magsuot ka ng ganyan? Tanong ni Dominic nang sunduin siya nito sa kanila kinabukasan ng gabi. Ang mga matay sumuyod ang tingin sa kabuuan niya. Ano ang masama sa suot ko, Dominic? Patay mali siyang tanong niya. Nakita niyang hindi pagsang-ayon sa mga mata nito, bagamat may nakasingit doong paghanga. Well, tinan mo nga sarili mo. Dominic, please. Pwede ka namang humanga na lang. Kunwari pairap niyang sabi. Nahuhulaan niya na hindi iyon ang ibig nitong sabihin, pero gusto niya itong tuksuhin. Wala ka nang alam sabihin sa akin kundi ang dalawang adjectives na iyan sa maraming taon. Baka naman nag-improve na ang vocabulary mo ng adjectives pagdating sa akin. Tumawa ito. Sweetheart, para sa akin you're still endearing and adorable. Pero hindi nang gusto kong sabihin. Napaka-revealing ng suot mo. Hinagod nito ng tingin ang suot niyang haltered tank top and tight jeans that emphasize her rounded buttocks and waistband that low-rode in her hips. Come on. Magpalit ka nga ron. Dominic naman eh. Hindi lang ako nagsusuot ng ganito. Tsaka pwede ba wag kang ganyan? Napabuntong hininga lamang ito. Nakita niyang pinilit itong huwag mapangiwi nang madako ang mga mata sa nakahantad niyang tiyan. Anyway, bagay naman sa'yo. Umaasa lang ako na hindi tayo mapapaaway dyan sa suot mo ha. Tumawa siya. Nako Dominic, hindi mangyayari yan. At titiyak ko sa'yo na maraming kababaihan makikita mo ngayon na mas revealing pa kaysa suot ko, no? Kapag kuwan, ay binigyan na ito ng matamis ng ngiti. Tsaka ang gwapo mo ngayon ha. Tatitiyak kung pagkakaguluhan ka ng mga girls diyan mamaya. Ang ilan ay makakilala mo pa. Relax. Hindi ako alis tabi mo. Itinaas nito ang braso para sa kanya. Halika na. Ngumiti siya. Ikinawit ang braso sa hook ng braso nito at sumigaw ng paalam sa mami niya. Gayon din si Dominic. Acquaintance party iyon ng buong senior college student at sa auditorium ginanap. Marami ng tao na dumating sila. May ilang mga kabatch ni Dominic ang nakiparty rin at kinawayan ito. May mga kaibigan at dating classmate din itong naroroon at nakakilala dito bilang isang scriptwriter editor ng isang kilalang TV station. Nantala ang dalawa dahil sa kamustahan. Gayunman, hindi bumitaw sa pagkakahawak sa kanya si Dominic. My goodness! Wika ng isa sa mga dating classmate ni Dominic na isa ng faculty member ng kolehiyo. Hanggang ngayon pa rin ba hindi kayo nagkakahiwalay dalawa? Alam nyo, hindi kami magugulat kung isang araw ay mababalitaan namin mag-asawa na kayo. Singit pa ng isa. Maliban sa tawa at ngiti, ay hindi sinagot ng dalawa iyon. Sinikap ni Dominic na makawala sa ilang dating mga kaibigan. Oo nga pala, asan ang boyfriend mo? Bulong nito sa kanya. Bumuntong hininga siya. Actually, nakatingin pa siya kanina pa na pumasok tayo. Sagot niya. Don't look back. Katabi siya ng spinner at nakasuot siya ng Lacoste shirt na red. Isaway ang tugtog na pumailang lang sa ere. Hinila siya na Dominic sa dance floor at isinayaw. He's good looking. Komento nito. Pero sa pandinig ni Andrea,
ay mas insulto kaysa papuri. Napatingala siya sa kaibigan. Nagdidikit ang mga kilay nito. He's coming this way. Niyayaya niya yung sumayaw ang katabi niyang babae. Napasinghap at napakunot ang noo ni Andrea. Si Gela, may gusto ng babaeng yun since last semester. Inaasahan niyang may sakit na guguhit sa dibdib niya sa kaalamang si Gela ang partner ni Albert ng gabing iyon. Strangely enough, there was nothing. May iritasyon ang naramdaman niya at iyong bagay na tila may kumante sa pride niya. Hindi ang uri ni Gela ang ipapalit ni Albert sa kanya. Kilala ito sa campus bilang babaeng may hindi magandang reputasyon. Malimbit ito nakikita sa mga beach na nakapaligid sa San Ignacio kasama ng sino-sinong lalaki. She wouldn't hold a candle to you. Ani ni Dominic na sandaling sinulyap ang topic nila. Don't worry, lalapitan ka niya bago matapos ang gabing ito. Napuna ko na matalim ang sulyap niya na pinukol niya sa atin. Maya-maya pa'y nasa dance floor na rin sina Albert at Gela. Dalawang parehas ang nakapagitna sa kanila. Nang lingunin niya mga ito, ay napasinghap siya. Hindi nagsasaya ang dalawa sa wari niya, kundi nagyayakapan sa gitna ng dance floor. In fact, may mangilan-ngilang nakasulyap sa mga ito. May kasalukuyang ka bang girlfriend ngayon ha, Dominic? Out of the blue ay tanong niya. Bahagya lang ang pag-atubili nito sa tanong niya. Never got the chance to woo someone. Malapit na ang pagtatapos ko sa filmmaking. Dumarami ang script na nakaatang sa akin at may inaasam akong directorial job. Ba't mo nga pala natanong yan? May ilang beses siyang tumikhim bago sumagot at tumingin siya sa mga mata nito. Sigurado ka naman na aware ka na almost 21 na ako, hindi na bata, di ba? At magkaibigan na tayo mula pa nung bata pa tayo. Hindi mo ba naisip na higitan pa sa pagkakaibigan ang relasyon natin dalawa? Sa mga salitang nabitawan niya, nakita niya sa mga mata ni Dominic ang tila pagkabigla nito at isang emosyon na gumuhit na hindi niya alam kung ano. Hindi niya matiyak kung saan galing ang lakas ng loob niya para sabihin iyon. Marahil ay sama-sama ng inis. Pareho sa dalawang lalaki. Kay Albert, dahil basta na lang ito nagalit at hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kay Dominic, dahil sa pakaramdam niya, limanhid ito at hindi man lang maisip na mahal niya ito hindi bilang kaibigan. At sana'y wala siya sa sitwasyong pagsilosin si Albert ngayon kung titingnan siya ni Dominic nang higit pa sa pagkakaibigan nila. Tinitigan siya ni Dominic. Makikita sa mukha nito ang hindi makapaniwala. Gusto mong totohanan pagsaselos mo sa boyfriend mo? Sinulyapan niya si Albert. Hustong nakatitig din ito sa kanya sa nananingkit na mga mata. Bakit hindi? Hindi naman niya ako binigyan ng chance ah. Andrea. Dominic, please. Tumingala siya rito. Sa mismong sandaling iyon, sa kaibuturan ng puso niya, hindi niya pinagseselo si Albert at hindi siya umaarte. I promise, magiging mabait akong girlfriend. And you love me already as a friend, di ba? Natitiyak kong hindi ka mahihirapang mahalin ako bilang girlfriend. Nakita niyang kumurap ito. Hindi lang isang beses, kundi dalawa. Ilang sandali rin nakatunghay at nakatitig ito sa kanya. Wala itong masabi. Na para bang ang sinabi niya ay Latin word. Unti-unti na siya nakadama ng pagkapahiya at pagkadismaya nang magsalita ito. Yun ba talaga ang gusto mo? Sabi nito, na para bang napakatagal nitong hindi nagamit ang vocal cords.
Since time, yun ang gusto ko. Iyon ang idinikta ng isip niya. Pero sa halip ay tumango siya at sumagot ng simpleng, yes. Isang mahabang minuto ang lumipas bago muli itong nagsalita. Okay, gagawin ko sa pamamaraan na gusto ko. Ngumiti ito sa kanya. Will you be my girl? Napasinghap siya. Pakaramdam niya ay totoo. Para bang totoo ang kanyang panaginip. Nagkatotoo. Yes! Yes! Nakangiting utal niya. Hindi siya makapaniwala. Tumingkad siya dito at hinalikan ito. Hindi niya naalala na nasa gitna nga pala sila ng dance floor. Narinig niya na napasinghap si Dominic sa ginawa niya. At ilang sandali pa, naramdaman nito ang pagkilos ng mga kamay nito sa kanyang baywang at gumanti ito ng halik sa kanya. Mariing ipinikit ni Andrea ang mga mata. Nalimutan kung saan sila naroroon. It was like magic. Pakiwari niya ay nasa ulap silang dalawa. Kapag kawan, may sumiko kay Dominic at bumulong dito na umabot din sa pandinig ni Andrea. Sa kwarto kayo guys. For goodness sake naman no. O gumagawa kayo ng eksena dito. Si Baba, ang kaibigan ni Dominic at classmate nito sa college ang bumulong. Natitiyak kong bukas na ay nasa front page kayo ng school organ. Dugtong nito. Nagkatinginan sila ni Dominic. Nakita niya ekspresyon nito na parang hindi rin nakapaniwala sa ginawa. Shock ang makikita sa mukha nito. Nalimutan nilang pareho kung nasaan sila. Natitiyak ni Andrea na pinamulahan siya ng mukha dahil may nakikita siya sa sulok ng mga mata niyang nakatitig at nakangiti sa kanila. Ang awkwardness at embarrassment ay natakpan ng mahalinhan ng tugtog ng rock. Both her and Dominic started to dance along with the tune. Sumunod si Dominic sa pagsasayaw. At habang sumasayaw ito, nakita niya ang napakatamis at napakasexing smile ang gumuhit sa mukha nito. Biglang pumundol at tumalbog ang puso niya sa nakita. Pero natitiyak niyang kahit ang hindi gaanong maliwanag na ilaw sa dance floor ay hindi kayang takpan ang pamumula ng pisngi niya. Nadama na lang niya tuloy ang labi niya. Hindi niya kayang paniwala ang hinagkan siya nito. Hindi ng halik sa kaibigan. Ang halik na naramdaman niya ay tunay na halik. At kung iyong sandaling halik na iyon ang pagbabasehan, now, she knew why some girls during his college day tag him as the best kisser of the millennium. Iyon ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Hindi siya makapaniwalang ganun lamang kadali ang lahat. Si Dominic Masangkay ay kanya na. Oo, kanya na ito. Ngumiti siya at hindi niya mapigil na mapabungis-ngis at mapakilig. Ngumiti sa kanya si Dominic. There was something in his eyes that looked like love. O baka naman namamalikmata lang siya. Baka reflection lang ng ilaw. Pero hindi masamang umasama. Napanhik na niya ang unang baitang patungo sa puso nito. Mag-boyfriend na sila at hindi niya alam kung kailan natapos ang isinasayaw nila at kailan uli nagsimula ang panibagong tugtog. Nasa kaligitnaan sila na pagsasayaw nang mapunang nasa harap nila si Albert. Okay lang ba na putulin ko ang pagsasayaw? Ang talim sa mga mata nito ay itinago ng magalang na tinig. Gusto ko lang makausap si Andrea. At sa nakikita ko, ay hindi ako magkakaroon ng pagkakataon kung hindi ko puputulan sayaw ninyo. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa dalawang lalaki. Gusto niyang ipaabot kay Dominic na huwag pumayag. Pero pinakawalan siya nito at tumungo. Okay, aalagaan mo ang girlfriend ko pare ha. Sasayaw pa kami mamaya eh.
Mahina lang ang tinig ni Dominic. Pero may bantang nakapailalim doon. Tumingin ito sa kanya at ngumiti at kinindatan. Girlfriend? Iyon ang sumasayaw sa isip niya. Gusto niyang lumukso ng mga oras na iyon. Sinundan niya ng tingin ang likod ni Dominic nang umalis ito, na nakasiksik sa pagitan ng mga nagsasayaw bago ibinaling ang paningin kay Albert. Bakit naman bigla-bigla gusto mo akong isayaw ha, Albert? Tanong niya dito. Walang bahid na galit sa tinig niya. Inabot siya nito at isiniyaw. Tama pala yung mga hinala ko sa'yo, sabi ni Albert. Pinaglalaroan mo lang ako. Bumuntong hininga siya. Labis ang kaligayahang nadarama niya para magpakita ng inis kay Albert. Anyway, salamat dito at sa kasayaw nito. Kung hindi sa nakita niya ang kaninang paraan ng pagsasayaw ng dalawa, ay hindi siya magkakalakas ng loob para ipahayag ang saloobin kay Dominic na nagkaroon ng magandang resulta. Extension ba ito ng pakipaggalit mo sa akin? Tanong niya dito nang walang emosyon. Nalimutan mo na bang basta ka na lang nakinig sa solsol ng pinsan mo at hindi mo hiningi ang paliwanag ko? Pinatunayan mo naman ngayon ang katotohanan ng mga sumbong ni Vicky, hindi ba? Tumiima ang mga bagang nito at nararamdaman niya ang paghigpit ng pagkakakapit nito sa bewang niya. Besides, kinumpirma lang sa akin ni Gela ang sinabi ni Vicky. Umikit ang kanyang mga mata. Kilala niya si Gela. Napabuntong hininga siya. Hindi ko alam kung bakit nag-explain ako sa iyo, Albert. Sabi niya. But until tonight, magkaibigan at magkababata lang kami ni Dominic. At gusto kong pasalamatan kayo ni Gela. Kung hindi dahil sa nakita ko sa inyo kanina sa dance floor, ay hindi kami magiging mag-boyfriend ni Dominic. Natigilan ito. Anong ibig mo sabihin? Albert, mali ang akusasyon mo sa akin noong una. Ngayon pa lang, makalipas ang maraming taon, totoong naging mag-boyfriend kami ni Dominic. Ngumiti siya ng ubod tamis dito. I love him since time immemorial. Umaasa akong mamahalin ng totoong pag-ibig ang pagtingin ni Dominic sa akin bilang nakababatang kapatid. And we are starting today. May ilang sandaling nakatitig lang ito sa kanya. Nagsasalubong ang mga kilay. Hindi ako naniniwala sa iyo, Andrea. Dahil kahit kanino mga mata, ay obvious na may pag-ibig sa iyo ang lalaking yun. Napasinghap siya. Of course, mahal siya ni Dominic. Had loved her since that one afternoon in the Calamansi Grove. At titiyakin niyang mula sa gabing iyon ay lalalim pa ang pag-ibig na iyon ni Dominic sa kanya. A man's love to a woman. Well, that's nice to hear, Albert. Mula sa bibig ng isang lalaki, paniniwalaan ko yan. So, what's this dance all about, ha? Nagbuntong hininga ito. Naroon ang panghihinayang. Binala ko makapagkasundo sa gabing ito. Sa'yo, Andrea. Pero sa nakikita at naririnig ko mula sa iyo, ay mas makakabuti sigurong gawin nating formal ang breakup. Ngumiti siya dito. Gusto kita, Albert. But for whatever it's worth, gusto ko malaman mong sa lahat ng mga lalaking sinikap kong mapaugnay sa akin para lang matuon sa ibang atensyon at damdamin ko kay Dominic, ay ikaw ang kauna-unahing totoong ginusto ko. At ginusto rin ng mami ko. Pero, nakinig ka sa ewan ko. Diyan sa pinsan mo. Hindi nito kinementohan iyon. Pero sandaling nakirain ang panghihinayang sa mga mata nito. Ibabalik na kita sa table ninyo. Pinakawalan niya ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Oh, huwag ka na mag-alala. Kaya ko na. It's fine. Hahanapin ko na lang si Dominic. Hindi niya hinintay ang sagot nito
at nakisiksik sa mga nagsasayaw habang hinahanap sa gitna ng maraming tao si Dominic. "Hi, girlie!" Bati niya sa girlfriend ni Baba. "Nakita mo ba si Dominic?" Oo. Nakita kong kausap kanina si Vicky." Lumingin ito sa may pinto ng auditorium. "Baka nasa labas. Alam mo naman yung babaeng yun, ahas. Kaya bilisan mo, Andrea. Baka mamaya matuka si Dominic at gumapang ng kamandag." Sinabayan nito iyon na mahinang tawa. Umusal siya ng pasasalamat at tinungo ang labasan. Sandaling bumagal ang mga hakbang niya. Hindi malaman kung ano ang iisipin. Magkasama sina Dominic at Vicky? Hindi. Hindi siya naniniwala roon. Hindi gagawin sa kanya ni Dominic na iwan siya rito sa party para sumama kay Vicky. Huwag ngayong gabi. Ang gabing ito ay napaka-special para sa lalaki para mag-entertain ng ibang babae. Lalo na sa ex nitong si Vicky. Nagmamadaling tinungo niya ang pinto palabas ng auditorium. Bahagya na niyang tanguan ang ilang classmates na binati siya. Tuloy-tuloy siya sa labas. May ilang estudyanteng naroroon. Subalit wala si Dominic at si Vicky. Nagtuloy siya sa parking. Sa lugar kung saan ipinarada ni Dominic ang sasakyan nito. Doon niya ito hihintayin. She had no wish of going back to the party. Mas gusto niyang iyain ito sa bayan, sa coffee shop doon. Iyong silang dalawa lang. And they start making memories. Hustong nakalabas siya sa mga halamang nakapaikot sa parking. Nang matanaw niya si Dominic sa unahang bahagi ng sasakyan nito at kasama si Vicky na nakaupo sa hood. Nakatayo si Dominic sa pagitan ng mga binti nito at ang mga braso ni Vicky ay nakapulupot sa leeg ni Dominic. Para siyang sasakyang biglang nagpreno at agad na nagtago sa likod ng malalagong palmera. Ang dibdib niya ay gustong mabasag sa matinding kabang nararamdaman niya. Mula sa kinatatayuan niya ay bahagya niyang hinawi ang mga halaman upang silipin ang dalawa. Nakayuko si Vicky kay Dominic at sa wari ay naghahalikan ang dalawa. Binitiyawan niya ang pagkakapigil sa halaman at sa nanginginig na mga tuhod ay binaybay niyang muli ang daang nilakaran. Ngayon ay alam na niya ang kahulugan ng bleeding heart. Kulang na lamang ay talagang umagos mula sa dibdib niya ang dugo. Binibiro lang ba siya nito nang sang-ayon nitong tututuhanan nila ang pagkukunwari? O inakala nitong biro lamang ang sinabi niya at sinakyan lang siya? Papaano yung kiss nila? Yung kiss na pinagsaluhan nila kanina. Hindi iyon basta halik para sa kanya. Mga lalaki talaga. Bulong niya. Hindi siya tumuloy sa loob ng auditorium at sa halip ay naupo siya sa isa sa mga upuan sa paligid ng building. Hindi niya kayang ipasok sa isip kung alin sa mga damdaming sabay-sabay na pumuno sa dibdib niya ang iindahin. Ang sakit, ang galit, o ang betrayal. Hindi pa siya gaanong natatagalan sa pagkakaupo nang mula sa pagitan ng mga halaman ay matanaw niya sa Dominic na patungo sa auditorium. Nag-iisa ito. Mabilis siyang tumayo at sinalubong ito. At tulad sa isang mahusay na artistang lagi na nakakabit sa pagkatao niya mula na tanghalin siyang drama queen noong high school, ay nginitian niya ito. Hi! Oh, bakit narito ka sa labas? Tanong nito at agad siya inakbayan. There was nothing unusual about it. Lagi naman itong nakakabay sa kanya. Medyo sumama ang pakiramdam ko eh. Baka PMS. Gusto ko na umuwi. Hindi siya nahihiyang sabihin kay Dominic ang tungkol sa PMS o anumang bagay na kaakibat ng monthly period. Sanay na ito sa kanya mula nung 13 anyos siya. Tumingin ito sa kanya. Seryoso ka ba?
I mean, okay ka lang? Hmm, humakbang siya patungo sa parking. Gusto nga ni Albert na ihatid ako pero sabi ko'y kasama kita. Tumawa ito. At nag-alok na maghatid ha? Nakikapagbati ba? Hmm, actually, kami na ulit. Iyon ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig para protektahan ang kanyang pride. Biglang nahinto sa paghakbang si Dominic. Hinawakan siya sa braso at iniharap. Mag-on na kayong muli? Tanong nito sa paraang hindi makapaniwala. Makikita sa mukha nito ang galit at sa boses nito na parang hindi maintindihan kung bakit iyon ang nakikita ni Andrea sa mukha ng lalaki. Samantalang nakita niya kung anong ginawa nito at ni Vicky kanina. Pati siya ay nalilito sa inaasta nito. Nagdilim ang anyo nito. O iyan lang ang tingin niya dahil madilim naman talaga sa bahaging iyon ng parking at kalahati ng mukha nito'y natatakpan ng poste ng ilaw. Casual siya nagkibit ng mga balikat at muling tumingin sa lalaki at nagsalita. Ayoko namang pahirapan. Humingi na pamanhin kaya... Kaya ano? Paano yung ating... Natigil ito sa pagsalita. Tinignan siya ng gusto. Pagkatapos ay isang mapaklang ngiti ang iginawad nito sa kanya. Umiling ito. Ay, hindi na ako nagtanda. Dapat alam ko na eh. Bulong nito na parang ito lang nakakarinig. Dahil nagsimula na ulit itong lumakad at mabilis siyang sumunod. Wala silang kibuan nang nasa sasakyan na sila pa uwi. Ang konsentrasyon nito ay nakatuon sa pagmamaneho. Nawala siyang mabasang ekspresyon sa mukha nito nang palihim niya itong sinulipan. Hindi niya matiyak kung siya ang may dahilan kung bakit hindi sila nag-uusap. Tila biglang may pader na nakapagitan sa kanilang dalawa. Galit siya. Gusto niya itong pagsusuntukin. Pero kanalman niya ang sarili. Hindi niya gusto mag-away sila. Hindi niya gustong mawala si Dominic sa kanya bilang kaibigan. Kung iyon na lang talaga, ang kaya nitong ibigay sa kanya ay tatanggapin niya. So she started talking animatedly about her and Albert. Ilang sandali pa'y nakitawan na rin ito. Parang wala nangyaring ilang minutong pagkailangan. Kung gano'n ay tama siya. Sinakyan lang ni Dominic ang sinabi niya kanina. Ano pa nga bang bago? Iyon ang naisip niya. Nilingan niya ang karimlan sa labas ng bintana ng sasakyan at mapait na ngumiti. Ilang sandali pa'y nasa bahay na siya. Hindi na ito bumaba at hinintay na makapasok siya bago umalis. Something out of ordinary. Dahil karaniwan na kapag inihatid siya nito ay bababa ito. Makipaghintuhan sa mami niya at magkakape. Siguro, pupuntahan pa nito si Vicky. Baka may usapan dalawa. Hindi niya gustong indahin ang sakit sa kanyang dibdib. She should have known better. Dominic treated her as his younger sister. Dominic had stayed for another day in San Ignacio. Sa kauna-unahang pagkakataon ay bumalik ng Maynila si Dominic na hindi nagpapaalam sa kanya. Lalo nang tumindi ang hinanakit niya rito. Ang dahilan na nakaabot sa kaalaman niya ay magkasabay ito at si Vicky na umalis. Hindi nakapagtataka nga, nalimutan nitong magpaalam. But that was just it. Hindi niya pinaghihintulutang maputol ang pagkakaibigan nilang dalawa. Tinawagan niya ito sa telepono sa bawat posibleng pagkakataon at sa pakipag-usap niya ay tiniyak niyang katulad pa rin sila ng dati. Makalipas lamang ilang buwan ay nabalitaan niyang umuwi sa San Ignacio si Vicky kasama ang isang lalaking ayon sa lahat ay napangasawa nito. Kung ganoon ay hindi naging matagumpay ang pagbabalikan ng dalawa. And knowing Vicky, she had found another boyfriend immediately.
Sa kabila ng lahat ay natuwa siya. Hindi ang uri ni Vicky ang gusto niyang mapangasawa ni Dominic. Nang magtapos siya ng kolehiyo, ay napilit niya ang mami niya na sa Maynila maghanap ng trabaho. Sisikapin niyang muli silang magkakalapit na Dominic tulad noong naroon pa ito sa San Ignacio. At sa kanalipas na 1 taon at kalahati, ay wala na siyang ginawa kundi kuhanin ang atensyon nito sa paraang alam niya. At the same time, na itataboy niya ang ilang girlfriends nito. Busina mula sa labas ng townhouse ang nagpabalik sa isip ni Andrea sa kasalukuyan at nagbuntong hininga. Muli niya itinupi at ibinalik ang lumang scan photo sa loob ng wallet niya. Isinandal niya ang ulo sa sandalan at tumitig sa kisame. Papaano niya ipapaliwanag sa mami niya ang kasinungalingan ngayong walang balak si Dominic na tulungan siya? In a week's time, ay dadating ang ina at dito iyon tutuloy sa townhouse ni Dominic. Siguro ay kailangan pag-isipan na niya kung ano ang sasabihin niya sa ina mula sa oras. Alam ni Dominic na wala na sa bahay niya si Andrea dahil 2 beses na siyang sumubok tumawag sa landline niya, subalit walang sumasagot. Magkahalong damdamin ang umukupa sa dibdib niya. Una, nakahinga siya ng maluwag. Pangalawa, kasabay ng relief, ay naroon naman ang pag-alala. Ano ang gagawin nito upang bawiin sa ina ang sinabi? Paano mahahandle ni Andrea ang sitwasyon? Hindi na niya problema yon. Tulad ng sinabi niya rito, naggawa nito ng paraan ang gusto't na pinasok. Panahon na para matuto itong maging responsable. May sarili siyang buhay at hindi maaaring nasa tabi siya nito parati. Panahon na para asigasuhin naman niya ang sariling buhay. All his thoughts were fair, correct, and reasonable. Pero paanong tila hindi sumasang-ayon ang dibdib niya sa isip niya? Ikinagagalak niya ang kaabalahang dulot ng trabaho niya. Sandaling hindi makapenetrate sa isip niya si Andrea. Kailangan tapusin niya ang shooting sa San Rafael sa susunod na 24 oras. At pagkatapos niyon ay may out-of-town brainstorming ang production staff niya sa Laguna kung saan may isang eksenang kukunan sa mismong lugar para lang sa 2 bida sa telenobola nila. Isang araw lang iyon at kalahati. Kinabukasan ng tanghali ay babiyahin na siya pabalik ng Maynila. Kailangan niya makabalik sa Maynila kaagad upang daluhan ang premiere night ng pelikula ni Iliana. Nag-promise siya na siya mag-escort dito. Mabuti na lang at Laguna lang ang shooting out-of-town meeting nila. The shooting would probably take 3 hours to 5 hours tops. Kinabukasan na ng tanghali natapos ang shooting sa San Rafael. Umuwi siya para lang maligo, magpalit ng damit at kumuha ng ilang gamit para sa out-of-town meeting at shooting nila ng production staff. Makalipas lamang 1 oras ay inilabas na niyang muli ang Nissan pickup niya sa garahe ng unit niya. Agad na binuksan ng security guard ang gate ng compound nang may isang taxi ang pumurado sa mismong harap ng main gate at humarang sa daraanan niya. Inisip niyang isa sa mga kapitbahay niya. Matyagang hinintay niya ang pagbaba niyon at ang pag-alis ng taxi. Naglalaro ang mga daliri niya sa manibela habang hinihintay na bumaba ang pasero. Subalit gayon na lang pagkabigla niya nang bumaba at makilala ang sakay ng taxi. Si Tita Constancia. At nang maangat ito ng paningin ay nakita siya. Kasabay ng malapad ng ngiti at ang pagkaway nito. Napilitan siyang iatras sa sasakyan at iparada iyon nang hindi nakaharang sa gate at pagkatapos ay bumaba at sapilitang sinalubong ang mami ni Andrea. Oh God, bakit kailangan magkita silang dalawa? Bakit hindi ito at si Andrea muna ang nagpanagpo?
Bakit hindi ho kayo tumawag at nang masalubong kayo? Ang unang lumabas sa bibig niya, kasabay ng pagmano rito at pagkuha ng bagahe nito. Mabigat tong traveling bag ninyo, tita. Ano bang tita? Wika nito. Nakaplaster na sa bibig ang ngiti. Sanayin mo ang sarili mong tawagin akong mami, iho. Natigil sa paghakbang si Dominic. Tila na estatwang basta na lang tumayo roon at nakatitig sa nakatatandang babae. Nasa itaas ba ang asawa mo? May pupuntahan ka yata? Patuloy nito. Ko, nakakahapo ang biyahe. Gusto ko magpahinga. Saka pa lang siya nakakilos. Tara ho sa bahay. Hinawakan niya ito sa braso at inakay patungo sa townhouse. Naramdaman niya ang panglalamig ng braso nito, gayong nagpapawis naman. Okay ka lang ba, tita? Medyo nanlalamig kayo. Pahinga lang kailangan ko. Mahaba rin ang biyahe. Lumuwas ako kaninang madaling araw. Teka, asan ba yung asawa mo? Nako, kayo mga bata, oo. Bakit hindi man lang ninyo sinabi sa akin nang nagpakasal kayo? Hindi naman ako tututol. Agad na naghagilap ang isip niya ang isasagot. Nasa grocery po si Andrea, tita. At huminto ito sa paghakbang at tiningala siya. Sa kabila ng paghahapo sa mukha ay naroon ang ngiti. Sabi ko na sa iyong mami. Mami ang itawag mo sa akin, iho. Mami. Bumuntong hininga siya. Naisip niya si Andrea. Si Andrea lamang ang tumatakbo sa isip niya ng oras na iyon. Nang gagaliiti ang utak niya. Gusto niya sugudin ng babae. Kinuha niya mula sa bulsa niya ang susi ng townhouse at binuksan niyon. Pumasok ho kayo at magpahinga. Tatawagin ko po si Andrea nang magmamadali magtungo at umuwi rito. Inakay niya ang matandang babae papasok sa kabahayan. Kasabay niyon ay ang pagtunog ng telepono sa bulsa ng pantalon niya. Dinukot niya ang cellphone at tiningnan ang screen. Si Andrea iyon. Maupo ho muna kay Dian. Aniya sa mami ni Andrea at pagkatapos ay lumabas at doon sinunod ang tawag. Andrea, narito ang mami mo. Bulong at mataas na sabi niya. Kasabay na paglinga sa matandang babae na naupo at inihimlay ang ulo sa sandalan at sa wari ay pagod na pagod. Nasa tinig nito ang panik na sumagot. Alam ko, katatawag lang ni Tito Fidel Dominic. Di ko alam gagawin ko. Nanggagaliiti ang mukha niya. Akala ko ba sa 1 linggo pa darating ang mami mo? Yun din ang alam ko eh. Pero itinawag ni Tio Fidel sa akin kanina lang. Gusto raw tayong sorpresahin ni mami. Pero nag-aalas dito kasi dahil walang sasalubong dito sa stasyon ng bus kaya tinawagan ako. Andrea, mayroon ako importanteng meeting eh. Kaya pwede ba pumunta ka dito ngayon na? Sinabi mo ba sa kanya? Sinabi ang alin? Galit na tanong niya dito. Ang totoo. Napaungol siya. Diskarte mo yun, di ba? Paggalit niyang sagot at muling nilingon ang loob ng sala. Bilisan mo ang pagtungo rito at dumaan ka sa grocery dahil yung sinabi ko kanina na tanungin ka ng mami mo kung nasan ka. Meron akong all-out ng meeting at umaasa ako sa pagbabalik ko ay naayos mo na ang lahat. Babala ni Rito. Dominic, hindi na niya binigyan pa ng pagkakataon na magsalita ito. Pinutulan niya ang tawag. Muli siyang pumasok sa loob. Nagmulat ng mga mata si Constancia at nginitian siya. Si Andrea ba iyon? Tanong na matanda. Darating na ho siya. Maiwan ko muna kayo. Meron lang po ako importante na meeting na pupuntahan. Naiintindihan ko, iho. Huwag mo akong alalahanin, sige na. Bahagya na siyang tumango at nagmamadaling tumalikod. Nasa daan na siya at paulit-ulit na nagmumura at ipinupukpok ang kamao sa manibela.
He had today and tomorrow as a reprieve. Napaungol siya. Ano ang gagawin niya? Ito talagang si Andrea. Malalagot siya pag nagkita sila. Umaasa siyang itutuwid nito ang kasinungalingang ginawa sa ina. Na sa pagbabalik niya ay umuwi na uli ito sa San Ignacio at kung hindi man ay sana alam nitong hindi sila mag-asawang totoo ni Andrea. Lumipas ang ilang araw. Ikatlong gabi na ngayong hindi umuwi ang asawa mo, Andrea. Tanong ni Constancia mula sa barandilya ng loop at nakapanungaw sa kanya. Ang mga mata nito ay nasa orasan sa ibaba. 8:30 ng gabi. Baka naman makauwi ako nang hindi man lang kami nagkakausap ni Dominic. Mula sa pagpupunas ng mga pinggang tapos na iniyang hugasan, ay tinangalan niya sa itaas ang ina. Mula pa noong isang araw na dumating ito, ay hindi niya miminsang pinapraktis sa isipan kung papaano ipagtatapat dito ang totoo na hindi sila totoong mag-asawa ni Dominic. Pero tuwin ay napupunan niyang nakapanghihingalay ang mami niya sa rocking chair sa kabilang silid nito sa itaas at nakakatulugan ang panonood ng telebisyon. At kung titingnan niya ang mami niya ay tila ba kay laki na itinanda nito ngayong 47 lang ito. Hindi ba nabanggit sa inyo na meron pong out of town meeting si Dominic, mami? May nabanggit nga sa importanteng meeting kahapon dumating ako pero hindi pa rin uuwi ngayon yun. Baka bukas ako ng gabi. Putol niya, sasabihin ng ina. Kahapon ay sinubukan niyang tawagan ang number nito pero hindi ito sinumasagot. May matinding sakit na gumuhit sa dibdib niya dahil malamang ay kasama nito si Sarah sa out of town meeting nito. At sa mga sandaling ito ay malamang na naglulunoy sa kaligayahan ang dalawa sa kung saan man cottage o hotel ang mga ito nakatuloy. Well, sana'y tinawagan ka man lang niya, di ba? Hindi nito hinintay na sumagot siya at agad na dinutungan ang sinabi. Ang daddy mo'y hindi nakakatiis na hindi tumawag kapag maghapong nawawala sa atin. Abay, ang asawa mo'y may 2 araw na hindi umuwi. Napaikot na lang ang kanyang mga mata. Si daddy iyon at asawa niyo siya. Not to mention dad loves you so much. Iyon ang gusto niyo sabihin. Iba naman ho ang trabaho ni daddy, mami. Besides, tumawag naman ho si Dominic. Tulog na kayo. Kinamusta nga niya kayo eh. Oh God. Panibagong kasinungalingan na naman to. Sa isip niya iyon. Umaliwala sa mukha nito sa sagot niya. Teka nga pala. Hindi mo pa na ipapakita sa akin ang wedding album ninyo? At bakit wala kang wedding ring? Si Dominic man ay napuna kong walang suot nung araw na dumating ako. Muntik na niyang mabitawan ng pinggang pinupunasan kung hindi niya naagapan. Agad na gumana ang isip niya na idadahilan. Nasa jeweler na kasamahan ni Dominic po sa trabaho ang wedding rings namin, mami. Ipinaresize. Madalian ang kasal kaya basta na lang kumuha ng singsing si Dominic mula sa nagpapahulugang sa studio po. Pero hindi ba't ilang buwan na kayong kasal para hindi pinutol ito ang sinabi? Ang wedding album ninyo. Hindi rin po na kaibigan ko sa trabaho, mami. Gusto niyang mapatunayan na totoong wala kaming ganong ginastos ni Dominic sa kasal namin. Gusto rin nilang magpakasal ang boyfriend niya pero wala ring budget. Baka naman makauwi ako nang hindi ko malang makitang wedding album ninyo, ha, Andrea? Iuwi ko nga pala sa atin at nang makita naman ng tiyo Fidel mo. Don't worry, mami. Isasauli sa akin yun bago kayo umuwi. Napangiti ang mami niya. Napakaganda niyong tingnan dalawa. Sa kasiyahan ko agad kong dinalo ang puntot ng daddy mo.
Para akong loko-lokang nagsasalita ng mag-isa roon na para bang maririnig niya ako. Nagsikip ng husto ang dibdib niya ni hindi niya makuha magsalita. Ang kanyang kasinungalingan ang nagpasaya sa kanyang ina. Sa papaanong paraan niya babawiin iyon. Nararamdaman niya bag-iinit ng sulok ng mga mata sa nagbabadyang mga luha. Bahagya siyang tumingala para ibalik ang mga iyon. Noon pa'y alam kong kayong dalawa talaga ang magkakatuluyan. Para talaga kayong sa isa't isa. Ang totoo niyan, nagtatampo ako sa inyo ni Dominic na hindi nyo man lang ako isinalang-alang sa kasal ninyo. Kami na Selma. Ang tinutukoy nito ay ang ina ni Dominic. Alam ba ni Selma ang tungkol sa pagpapakasal ninyo Dominic ha? Well, nasa States naman siya. Pero kailangan malaman niya. Nasa tinig nito ang nakaabang na tampo kung sakaling mas naunang nalaman ng mamang ni Dominic ang tungkol sa pagpapakasal nila. Napalunok siya. Pagkatapos ay tumango. Tulad din po ninyo ay pinaglihim ni Dominic sa pamilya niya ang tungkol sa amin. Actually po, nag-aalala rin po si Dominic kung papaaan tatanggapin ni Tito Selma tungkol sa amin. Hindi niya ito gustong biglayin eh. Ay, tulad ko, malamang na mabibigla rin si Selma. Pero kilala mo naman ina ni Dominic, di ba? Ikakatuwaan niyon ang pagpapakasal niyong dalawa. At patatawarin kayong tiyak sa paglilihim ninyo. At pareho kayo ng asawa mo. At saka bakit ga tita? Mamang Andrea. Sanayin mong tawagan ng mamang si Selma. Pagkasabi niyon, ay umalis mula sa pagkakapanungaw sa barandilya si Constancia. Napaungol si Andrea, lalo nang tumindi ang surot ng budhi niya. Siya nga pala Andrea. Tuluyang nabitawan niya ang plato at bumagsak iyon sa sahig at nabasag sa pagkagulat. Oh, ano nangyari sa'yo bata ka? Nagulat ba kita? Magkahalong pag-alala at pagtataka ang tindig ng mami niya at saka ay dinagdag. At bakit ba napupuna akong mula nang dumating ako'y parang kakaiba ang kinikilos mo? Napuna ko na kaninang muntik mo nang mabitawan niyang plato. At ayan nga, nabagsak na nga. Nakagat ni Andrea ang labi. Isang malalim na paghinga ang ginawa niya bago ngumiti sa ina. Ang buong akala ko kasi pumasok na kayo sa loob ng silid nyo. Nagulit nyo ako ma. Aniya. At yumuko para damputin ang platong nahati sa kung ilang piraso. Mag-iingat ka at baka masugatan ka. May nalimutan nga pala akong itanong sa iyo. Oh God, heto na naman ang tanong nito na bumugtol sa kanyang dibdib. Hindi ka pa ba nagdadalang tao? Napahugot siya ng hininga ng wala sa oras. Minadali ang pagdampot sa mga basag na pinggan at dinala iyon sa basurahan. Pagkatapos ay tinungo ang lababo at naghugas ng kamay. At least, sa distansyang iyon, ay hindi mapupuna ng mami niya ang panginginig ng mga kamay niya. Nagdadalang tao, mami? Bakit yun naman po naitanong iyon? Sinikap niyang itago ang alarma sa tinig niya at hindi lumingon sa itaas. Kapag lumingon at tumingala siya sa iniya, ay tiyak na makikita ng Constancia ang pagtakas ng dugo sa mukha niya. Aba, at ang batang ito, natural na magtanong ako dahil natural lamang sa mag-asawa ang magkaanak. Malibang pareho kayong may diferensya ni Dominic. Halos piniga ang puso niya ng sandaling iyon. Alam niya kung saan patutunguhan ang usapang iyon. She wanted to be a grandmother before she died. Lalo nang nagiging komplikado ang mga bagay-bagay para sa kanya. Para sa kanilang dalawa ni Dominic. Papasaan ba't doon din ang tuloy, mami? Huwag kayong mainip. Hindi maaaring hindi ako maiinip, Andrea. Pagdiriin nito na muli gusto niyang mapapitlag. Matanda na ako at may sakit.
Baka naman kamatayan ko na ang paghihintay sa magiging apo ko. Kahit papaano, si Selma ay may apo na sa panganay na anak niya. Kahit hindi lumingon si Andrea, ay naramdaman niya sa tinig ng ina na nakasimangot ito. Hindi niya alam kung papaano sasagutin iyon. Pagkatapos huminga ng malalim, ay humarap siya at tumingin sa itaas. Subalit wala na roon ang ina at nagbalik ng tuluyan sa silid nito. Napasandal siya sa counter at mariing napapikit. Nagkawing-kawing na ang kasinungalingang pinasimulan niya. Papaano na? Papaano niya lulustayin at mabibigyan ng solusyon ang lahat ng ginawa niya sa buhay ni Dominic at ng kanyang